umaga po sa inyong lahat mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod na si Pastor Rene Reyes ng Charismatic Cathedral, Christ Life Christian Fellowship ang nag-aanyaya sa inyo sa pang-umagang pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Ang ating pong pagbubulay-bulayan sa umagang ito ay ang 2 Korinto, Kabanatang 6, Talatang 2. Ganito po ang sinasabi, tingnan ninyo, ngayon ang panahong nararapat, ngayon ang araw ng pagliligtas. Purihin ang Diyos na buhay. Ang pamagat po ng ating paksa ngayon ay ang kahalagahan ng ngayon. Kung minsan ay parang kakatwa ang tinatawag nating panahon. Ito'y parang bakod sa ating paligid. Ang hirap lamang ay alam natin kung kailan nagsimula ang ating panahon. Ngunit walang nakaalam kung kailan ito magtatapos, kung nasa ng hangganan ng bakuran. Napag-isipan na ba ninyo kung gaano karami sa atin ang alipin ng oras? Lagi tayo nagmamadali. Napakaraming deadline at pag hindi natapos ang balak ay parang nagwawakas na rin ang sanlibutan. Kung minsan ay makabubuti sa atin ang maabala upang malaman natin ang magpapatuloy ang takbo ng mga pangyayari at hindi nakatipende sa atin at alam ng marami sa atin kung ano ang maabala. Naglalaba ngunit humihinto ang tubig. Namamalansya ngunit biglang nagkakaroon ng brownout. Nagbiyahe ngunit biglang nasisiraan ang sasakyan. Ngunit huminto ba ang pag-ikot ng sanlibutan? Ating natutuhan na ang ipinalagay nating napakahalaga ay hindi po pala. May dahilan kung bakit ang bawat araw ang pinakamahalagang bahagi ng panahon. Ang araw na ito lamang ang maaari nating gamitin. Ang kahapon ay isa na pong tapos na kabanata ng buhay. Ang kinabukasan ay hindi pa dumarating. Walang katiyakan at hindi natin alam kung ano ang mangyayari. Ngunit ang ngayon ay pag-aari ng lahat upang gamitin at pakinabangan, di po ba? May isa pang dahilan kung bakit dapat tayong matutong mabuhay para sa ngayon. Ang Diyos ay nangako na tayo'y kanyang papatnubayan sa bawat araw. Paulit-ulit na binibigyan ng diin ng Biblia ang kahalagahan ng ngayon. Pangako ng Diyos sa Deuteronomy 33 verse 25. Ang inyong lakas ay magiging katumbas ng inyong mga araw. Kanya ring paanyaya sa Hebreo Kabanatang 3, Talatang 7 hanggang 8. Kapag narinig ninyo ngayon ang tinig ng Diyos, huwag maging matigas ang inyong ulo. Sa ibang salita, ngayoy magpasya na at huwag ipagpaliban sa kinabukasan. Nang turuan po ni Jesus na manalangin ang kanyang mga alagad, wika po niya, ganito kayo mananalangin. Sabi po niya sa Mateo Kabanatang 6, Talatang 9 hanggang Talatang 11. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang ngalan mo. Ikaw nawa ang maghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo po kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito. Ang kailangan daw ngayon at hindi bukas. Maaring kayo may mabigat na pasanin at pangailangan ngayon. Para sa inyo ay narito ang pangako ng Panginoon ayon sa Awit Kabanatang 50, Talatang 15. Kung kayo'y may bagabag, ako lagi ang tawagan. Kayo'y aking ililigtas. Ako'y inyong pupurihin. Maari pong hindi biglang mawala ang kirot at abdi sa inyong buhay. Ngunit ipinangako po ng Diyos ang kanyang tulong at lakas. Ngunit hindi ito nangangahulugan na dapat nating ganap na kalimutan ang kahapon, lalo na mga nakaraang pagpapala ng Diyos. Hindi rin nangangahulugan na hindi tayo dapat maghanda para sa kinabukasan. Ito'y nangangahulugan na kung aasikasuhin natin ang ngayon, hindi natin pagsisisihan ng kahapon o mababahala para sa kinabukasan. Purihin po natin lahat ang Diyos. Maraming salamat po sa inyong lahat na nakiisa sa pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos sa umagang ito. Patuloy po kayong pagpalain ng Diyos. Samahan nawa kayo ng Diyos sa maghapong niyong pamumuhay. Have a pleasant day.